Let us tell the world of God's love. Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Lucas, isa sa mga ebanghelista. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa ebanghelyo ngayon. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas, at huwag ninyong batiin ang sino man sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasatahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sa kanya ang inyong kapayapaan. At kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na yun kayo manatili. Kumain kayo at uminom na kasalo nila, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahok. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos." Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Hindi lang po ito totoo noon, kasi ganito pa rin po ang kalagayan ng ating inang simbahan. Kakaunti ang mga pare, madre at relihiyoso na naglilingkod sa bayan ng Diyos. At nakakalungkot po na marami sa mga mananampalataya sa ating mga binyagan ang hindi gumaganap sa ating misyon bilang mga Kristiyano. Sabi po ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, una, kailangan nating idalangin sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Nagdarasal ka ba para dumami ang mga pare, mga madre at mga relihiyoso? Hinihikayat mo ba ang iyong mga anak o mga kabataang kilala mo na maglingkod sa Panginoon? O baka naman ikaw pa ang magiging sagabal sa kanilang pagtugon sa tawag niya. Ang ikalawang habilin ay, lumakad na kayo, isinusugo ko kayo. Para ano? Para ikalat ang mabuting balita. Oo, kapanalig, kasama ka na isinusugo ng Panginoon bilang misyonero o misyonera. Kailangan nating makisangkot at tumulong. Ialay ang ating kakayahan, talento at panahon upang maglingkod sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Nung nakaraang buwan, nasa headline na 2.38 million na mga Pilipino ang walang trabaho. Hindi ba kabalintunaan na sa simbahan ay kulang ang manggagawa? Baka naman tinatawag ka upang maglingkod, pero natatakot ka o ayaw mo lang. Kapanalig, hindi kailangan ng kakaibang skill o katangian upang maglingkod sa Diyos. Kahit sino ka pa at ano man ang iyong kakayahan, may maibabahagi ka. Ang hinihingi niya lang ay isang pusong nagmamahal at handang sumunod sa Kanya. Tulad ni San Lucas na isang doktor, sa pamamagitan ng ebanghelyong isinulat niya, ay mas nakilala natin ang Panginoong Hesus, hindi ba? Kaya halika na, sama-sama tayong maglingkod. Let us tell the world of God's love. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito
at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.